Amen. Tayo pong magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song 330 po, Come Thou Fount. 330. 330. Come Thou Fount of every blessing. 330 po, 330. 330. Come Thou Fount. Turn my heart to sing. Okay po. 330. Ready, sing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, here to rescue me from danger, interpose his precious blood. Oh, to grace how great a depth of daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen. Another song po. Song 333 po, The Love of God. Three hundred 33. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. The love of God is greater far than tongue or pen. Okay po. The love of God, 333. Ready, sing. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest bed. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win. His erring child, His reconciled and pardoned from
and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. When all retire shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to break on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong. Redeeming song from Adam's race, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. Last stanza po. Could we within the ocean feel, and were the skies of parchment made, with every storm on earth a quail, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could a scroll contain the whole, to stretch from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. Amen. Manalangin mga kapatid. Unahan po tayo, liburan ka sa Opo. Manalangin mga kapatid. Ang maraming Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang magulong sa beses nila mga Panginoon, ang nakiling Diyos, ang soberaning Diyos, ang pangkatotohanan, buwan ng salamat po sa araw na ito, sa sa aming Church Day, Panginoon. Salamat po Panginoon muli, kasa, rinig na salita niyo, Panginoon, pagpuli sa inyong kaawit, salita, Panginoon, marinig na salita niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa abag at awa na pinagkaroon po sa amin. Panginoon, sa pagkakas po ng salita at katubusan ng mula po sa inyong katawan at dugo na napalubay sa kanila sa amin, mga kasalanan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-asa sa amin. Unawa, Panginoon, sa pagkakas po ng kahit tuhanan, siya nagbibigay ng karawan sa amin, Panginoon. Panalangin, Panginoon, sa araw ito na walang laman na maangat, hindi kailangan, Panginoon, ng bigyan ng puri at magsamba ang bawat isa sa inyo, Panginoon. Panalangin din sa araw na ito, gabayan niyo po ang servant na pinagkaloob po sa amin, ng kapag-preach, Panginoon, ng salita niyo, Panginoon. Naway kami yung mga kapaknig, naway ibigyan po kami ng kaunawaan at maisang manuhay ng salita niyo, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming mga kapukulan, pagkakasala, pagkakamali na gano'n. Panalangin niyo, Panginoon, ang Church, Panginoon, Santa Rosa, patuloy lumago sa salita niyo, Panginoon. Patuloy niyo po kami gabayan, Panginoon, at ang makaunawa, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na tuloy patag sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat, gabay sa amin. Salamat po sa mga blessing na dumating sa amin, sa mga pagsubok, Panginoon, na dumarating sa amin, sa nagkapatag sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at panalangin niyo, Panginoon, ang gabay sa inyo, sa hamong pagsubok, dumating sa mga. Panalangin din, Panginoon, sa mga kapatiran, may sakit, Panginoon, may kagalingan, kalakasan po, Panginoon, ang aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, at pagiging kayo, Panginoon. Kaya po dalangin, hilig, pasalamat lamang po sa inyo, Ama.
tanging pangalan po ng anak namin si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 104. 104. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who covers thyself with light as with a garment, who stretches out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire, who laid the fountains of the earth, that it should not be removed forever, thou coveredst it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. At thy rebuke they fled. At the voice of thy thunder they hasted away. They go up by the mountains. They go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. Thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills. They give drink to every beast of the field. The wild asses quench their thirst. By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. He watereth the hills from his chambers. The earth is satisfied with the fruit of thy works. He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth, and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. The trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon, which he hath planted, where the birds make their nest. As for the stork, the fir trees are her house. The high hills are a refuge for the wild goats, and the rocks for the conus. He appointed the moon for seasons. The sun knoweth his going down. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do creep forth. The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens. Man goeth forth unto his work, and to his labor until the evening. O Lord, how manifold are thy works! In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts. There go the ships. There's that Leviathan, whom thou hast made to play with therein. This wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. That thou givest them they gather. Thou openest thine hand, they are filled with good. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their bread, they die, and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. The glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in his works. He looketh on the earth, and it trembled. He toucheth the hills, and they smoke. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Last verse. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Another song po.
Song number 27 po, 27, The Name of Jesus. 1 Corinthians 5:4. The Name of Jesus. Song number 27 po. The name of Jesus is so sweet, I love its music. Song number 27 po, ready, sing. The name of Jesus is so sweet, I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let our saints proclaim, its worthy praise forever. I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears apart, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, its worthy praise forever. That name I fondly love to hear, it never fails my heart to cheer. Its music dries the fallen tear. Exalt the name of Jesus, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, its worthy praise forever. Last stanza po. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let its praise ever swell. Oh, praise the name of Jesus, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, its worthy praise forever. Amen. Pagpalang araw po ng Panginoon sa inyo mga kapatid. Tayo po mag-aaral muli ng kanyang salita, na salita po ng Panginoon. Atin pong pag-aaralan ang medyo malayong agwat, yung predestination at saka yung calling. Kumbaga, before the foundation of the world. So, hindi katulad ng calling to justification, magkadikit lang. Tapos ay susunod yung glorification, malayo uli yun, pagbabalik pa ng Panginoon. Okay, so atin pong tunghayan itong Romans chapter 8, verse 30, pero babasahin po natin ng starting sa 29. Romans chapter 8, verse 30. So sa atin pong mga Bible, kung ano man pong Bible ang hawak nyo, o cellphone or yung libro, sabi po rito sa verse 29 mag-start, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate,
them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Ang maaring matake lang po natin mga kapatid dito muna ay siguro predestination at saka yung calling, yung called. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. So, mapapag-aralan po natin dito yung mga itinalaga ng Diyos nung una pa sa kanyang in His own time, in God's time, sila po ay tatawagin to salvation. Mangyayari po yan. At may kasunod pa po, after ng calling, ang sumunod naman po ay justified, pero hindi po natin matatakil yan. Maaari pahapyaw kung may oras. And then, and whom He justified, them He also glorified. So nakita po natin dito yung glorified, past tense. Ibig po ba sabihin, pagka-justified, i-glorified agad. So, future po yan, pero siguro pag matakil natin sa ibang araw po. So tayo po munang manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama muli sa hapong ito sa inyong mga salita na aming nabasa sa Romans chapter 8, 29 to 30. Kami po nawa ay patuloy na makapagbigay sa inyo ng papuri sa aming pag-aaral o Diyos. At pasasalamat Panginoon sa mga salitang ito na inyo pong pinagkakalob sa amin upang kami matuto at lumago Panginoon bilang inyong mga anak at magampanan po namin, i-apply po namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa tanging biyaya lang na pinagkaloob nyo na ito lang po ang paraan upang magampanan po namin ang mga bagay na ito at maunawaan, Panginoon. Dalangin po namin ang paggabain ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral, pagpapaunawa po sa bawat isang nakakarinig at sa inyong lingkod na maunawaan namin ang lalim ng inyong mga salita, Panginoon. Maging ang mga meaning ng mga words na aming tatalakayin, tamang interpretation ng inyong pong mga salita, mangyari nawa ang ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Naway kami po, O Diyos, ay patawarin po sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Kayo po ang nakakakita ng aming mga puso, kung gaano kami naging masama sa inyong harapan, mga nagkasala po kami, Panginoon, makasumpong po ng habag at kapatawaran sa inyo, O Diyos. Ang lahat po ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, moreover, whom He did predestinate, so ay tatlo po dyan, predestinate, called, justified, and then glorified. Yung predestination po, ito po ay before the foundation of the world pa po ito. Kaya lang, naka-predestinate po dito, ang nakalagay po dito sa 29, sapagkat yung mga nang una pa kanyang nakilala, porno po ang ginamit, na sa Tagalog po ay nakilala, ay itinalaga naman niya, o predestinate niya, na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So yung pagkakatalaga po doon sa kanyang naporno o nakilala nung una, itatalaga po niya, i-ordain po niya na maging maging katulad o kawangis ng larawan ng kanyang anak. Kaya po dito pa lang po ay malalaman natin kapag dumating na ito sa atin, tayo po ba ang tinutukoy dito, ang atin po bang buhay ay nung masabi natin tayo naligtas sa pananampalataya na bigay ng Diyos, binigyan tayo ng pagsisisi, pananampalataya, sa biyaya, tayo po ba ay nakakaranas na mag-conform sa image ng kanyang anak na si Jesu Cristo? May pagbabago po bang nangyari sa ating buhay? So yan po yung bukod sa salvation na nangyari sa atin. Kasi magiging kawangis po tayo ng larawan ng kanyang anak. That he might be the firstborn among many brethren. So upang siya ang maging panganay sa maraming mga magkakapatid. So puntahan po natin itong predestination. Kasi ang predestination po, ang ibig po sabihin ng predestination, tinignan ko po yan sa original, ang ibig po sabihin niyan ay to limit in advance. That is figuratively predetermined or determined before. Parang yung isang bagay ay na-mark out na, na-appoint na ng Panginoon or na-ordain na before yung mangyayari. May may paunang pagtatalaga na. So yun po yung predestinate. Yung pre means before, nung una pa, then determined to mark out or bound. Meron ng minarkahan na ng Panginoon to mark out or bound or appoint or decree. Yan po yung predestination, predetermined. Na-determine na po kung anong gusto niya at ang mangyayari sa atin. Mangyayari po yan kasi ang Diyos po ang nag-predestinate, hindi po tao.
Ayan, yan. Dito po sa Acts, yan po parang decree o inordain. Susuporta po tayo ng talata sa Acts tungkol doon sa meaning lang ng determine. Sabi po rito sa 2:23 ng Acts, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken by wicked hands, have crucified and slain. Tinutukoy po dito ang Panginoong Kristo na sabi po rito siya na ibinigay sa takdang pasya. Yun po pala ang ibig sabihin ng delivered by the determinate counsel, takdang pasya. So ibig sabihin ang Diyos ang nagtakda o nagpasya ayon sa kanyang foreknowledge and foreknowledge of God. Sabi po rito, at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga katampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Ganun po ang ginawa nila sa Kristo. Pero nakadikri po. Bago po mangyari yun, bago pa po matatag ng sanglibutan from eternity, may nakadikri na po. May nakadetermine. Ibig sabihin, determinado ang Diyos na mangyayari yan. Kasi naka-predetermina. Naka-mark na yung bound na mangyayari. At nangyari yan. Almost 2,000 years ago, namatay ang ating Panginoon, inilibing at muling nabuhay para sa ating katubusan. Ganon din po doon sa Romans chapter 8:29. Yung magko-conform, yung kanyang yung kanyang itinalaga ay magko-conform po sa image, sa larawan ng kanyang anak. Kaya nga, hindi natin maitatago, mahirap dayain ang grace ng Panginoon kapag hindi nababago ang ating buhay at hindi tayo nagko-conform doon sa image, sa kabanalan ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Una, siyempre, yung buhay natin, naging humble, tapos natututo, nagiging buhay natin ang salitang, mga turo ang salita ng Panginoon. So, yan po yung predestination. At siyempre, kaligtasan ang una dyan. And then, yung basis po, tingnan po natin yung predestination, balik po tayo dun sa ating text, Romans 8:30. Ito po. Yun pong mga naka-predestinate, ano po ang naging basis ng predestination ng Diyos? Yung sa 29, yung kanyang foreknowledge. Ang foreknowledge pong ito ay, huwag po natin gagamitin yung mga Webster Dictionary, hindi natin maunawaan ito. Dapat kung ano yung right exegesis, right interpretation ng salita ng Diyos. Kasi pag sinabi foreknowledge, baka parang yung pre-science ng Panginoon, yung pagiging omniscient niya, parang nakita lang niya o before the foundation of the world, nakita niya na may sasampalataya, kaya niya itinalaga sa kaligtasan. No, ito pong foreknowledge ay titingnan po natin ang meaning, hindi sa dictionary. Kasi pag sinabi foreknowledge, to know beforehand. Nalalaman ng Diyos ang mga mangyayari, mga bagay-bagay na mangyayari in the future. Alam talaga ng Diyos yan dahil siya yung may decree. Siya po yung nagtalaga niyan. Ngayon, dito po, yung salitang predestination, ang basis po niya is the foreknowledge of God sa verse 29. Yung preceding verse po na ating to know in advance, yun po yung secular meaning. Kung ating, kahit nga kay strong, yun ang lumalabas. Pero pagka yung i-interpret na po natin, ang ibig po sabihin ng foreknow o foreknowledge na sa right biblical exegesis o yung tamang interpretasyon o pagkaunawa sa Biblia ay hindi po yung secular dictionary ang ating gagamitin. Yung Biblia na rin po ang ating pag-aaralan para malaman natin yung tamang meaning. Tingnan po natin yung salitang new. Di po ba yung for new? Parang nalaman niya before. O puntahan muna po natin yung salitang new. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, I never knew you. Sa Matthew chapter 7:23, tingnan po natin. Matthew 7:23. Ang sabi po rito, And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So, ang sabi rito, kailan may hindi ko kayo nakikilala. So, ibig ba sabihin, kung ang ating gagawing pakahulugan dito na never knew you, yung salitang new, ay yung secular meaning, lalabas na hindi omniscient ang Diyos. Kasi, kailanman ay hindi pala kilala ng Diyos itong mga workers of iniquity na to, itong manggagawa ng katampalasanan. Diyos siya alam niya to So, anong ibig sabihin ng I never knew you? Hindi ba alam ng Diyos? Hindi ba sila kilala ng Diyos kahit kailan? Samantala sinasabi sa John chapter 21 verse 17 at saka sa 16 ng John verse 30, Thou knowest all things, sabi nila sa Panginoon sa Kristo, alam ng Panginoon sa Kristo ang lahat ng mga bagay. Pero doon sa isang talata sa Matthew 7:23,
I never knew you. Yun po ang sabi. So yung salita bang, yung bang parang lalabas, nagkokontrahan ba? Hindi po. Yung I never knew you, tumutukoy po yun sa salitang relationship eh. Yung I never knew you, I never love you. Wala akong yung personal relationship sa'yo, wala akong relasyon sa'yo. Kaya I never knew you. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Hindi po yung literal meaning na I never knew you. Bakit? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga sheep, my sheep hear my voice and I know them. And sabi po rito, and ano po ba yun? Tingnan po natin sa John. Medyo nakakalimutan ko po yung, kumbaga sa kanta yung lyric, nakakalimutan ko yung talata. 10:27. 27 nga po ba? Ayan, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ayan. So, I know them and they follow me. Pero yung hindi sheep, I never knew you. Ito, dito, yung salitang I know you and I know them, nakikilala ito ng Panginoon. Ang ibig ba sabihin, mga sheep lang ang kilala ng Panginoon. At yung mga workers of, yung lahat ng mga tao sa mundo, including yung workers of iniquity, hindi niya kilala. Kahit nga buhok natin bilang ng Panginoon. So dito, pinakikita naman dito, yung salitang I knew you, mayroon akong special relationship sa inyo or iniibig ko kayo. Minamahal ko kayo. Yan po yung ibig sabihin. Yan po yung tinutumbok na kahulugan ng youth na yung sa Romans chapter 8:29 na ang sabi po rito, yung kanyang mga sabi po rito Romans 8:29. Ayan, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Yung kanyang inibig na bago pa itatag ng sanglibutan ay kanya namang itinalaga to be conformed to the image of his son. Ayan. So nakikita na po natin na based dito sa talatang ito na ang salitang foreknowledge ay yung pag-ibig ng Diyos. Inibig na tayo, we love Him because He first loved us. Kailan tayo nilove? Before the foundation of the world. So, yan po yung makikita natin dito. Na, kasi, bakit yung sheep? Kilala niya. Bakit yung hindi sheep? Never niyang nakilala. Okay? So, hindi uubra po yung secular meaning. Ang biblical meaning po ang kailangan natin dito maunawaan. He never knew the workers of iniquity, though he know all things. Sabi po doon sa John 21:17. At sabi naman sa sheep, and I know them, yung sheep. So, another text po, itong Amos. Tingnan po natin yung salitang new. Amos 3:2. Ang sabi po rito, you only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. So, ang tinutukoy po dito ay ang bansang Israel. You only have I known of all the families of the earth. Kung literal meaning po, ang gagamitin natin ditong you only have I known of all the families of the earth, hindi kilala ng Diyos, hindi siya omniscient dahil hindi niya kilala, hindi siya all-knowing God, dahil ang kilala lang pala niya ay yung bansang Israel. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Kung hindi, kung naniniwala tayo sa sovereignty ng Panginoon, sa kanyang pagiging omniscient and all-knowing God. Lalabas po dito, ang tama po rito, based dito sa talatang ito, you only have a love of all the families of the earth. Siya lang yung pinili, siya lang yung inibig ng Panginoon sa lahat ng mga bansa, walang iba kundi ang Israel. Yun lang ang kanyang inibig. Yun lang ang kanyang itinalaga sa kaligtasan. Bagamat hindi may sinasabi rin ng Bible na not all Israel. Pero yung talagang tunay na mga Israel, ililigtas siya ng Panginoon. At sabi nga niya, siya lang ang nakilala niya. You only have sabi po rito, you only have I known of all the families of the earth. Ang laki ng earth, ang daming families of the earth, ang daming bansa sa buong mundo, pero Israel lamang po ang nakilala ng Diyos. So so if we read this verse with proper understanding, magiging ganito, it will be, you only have I love, yung sinabi ko sa kanya, of all the families of the earth. Kung meron po tayong proper understanding
sa tamang interpretation ng talata, lalabas na inibig ng Diyos. Kayo lamang, Israel lamang. At yung lahat ng mga bansa, hindi sa Old Testament. Kaya mapalad pa ho tayo sa ating kapanahonan, mga Gentile. Tayo'y napasama sa pag-ibig ng Diyos. So another text na ating pag-aaralan yung salitang new, o yung foreknowledge ng Panginoon na naging basis ng kanyang pagtatalaga. Ay, ito pa pong isa, another text, Genesis chapter 4, verse 1. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain. So, yun po yung sinabi rito sa Genesis 4:1. Nakilala. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. So, yung salita po rito knew, Adam knew Eve. Pwede po ba itong i-apply doon sa nagkakilala lang sila o nakilala lang niya yung kanyang asawa? Or may mas malalim na kahulugan ang Biblia dito? Kasi nakilala lang niya tapos nag-conceive. Ba mahirap to? Pagka ililiteral natin niya, katulad ng mga Armenian, nakilala mo lang yung babae, magko-conceive na siya, magtatago ang mga babae. Pagka ganyan. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain. So, itong yun na to, na tinutukoy ng Biblia, ito yung special love. Ito yung di ba, pagka naman sa mag-asawa, pinag-aralan natin yung married couple, medyo matagal-tagal na rin, mga ilang buwan na rin, hindi, sa kanila, expression of love and holy, yung yung love making. Kasi mag-asawa sa mag-asawa lang legal yan So ito, and Adam knew Eve, pertaining to lovemaking of married couple. Married couple po ang tinutukoy dito. Ibig sabihin, may special relationship sila. Na ginawa ang isang bagay na to ng mag-asawa, kaya nagkaanak o naglihi at nagkaanak. Isa pa po dito. Tingnan po natin yung salitang knew. And Adam knew his wife again, and she bare a son and called his name Seth. So nakilala uli ni Adam ang kanyang asawa si Eve at nanganak na naman. Ang pangalan ay si Seth. So ibig sabihin, ang salitang new ay hindi love or special relationship ng mag-asawa o love making ng legal na holy yon at marangal, sabi ng Hebrews chapter 13 verse 4 kung hindi ko nagkakamali. So ibig sabihin dito kung yung salitang kung new talagang literal, nagka-amnesia si Adam dahil ang sabi rito and Adam knew his wife again. Ibig sabihin nakalimutan niya yung itsura, yung pagkakilala niya sa kanyang asawa at nakilala uli niya. At ang matindi nung nakilala, nagkaanak. So, kung ililiteral natin to, napakahirap. Dadami ang lahi. Kasi nakilala lang, nagkakaanak ang babae. So, ang ibig mo sabihin, nagkameron sila ng special relationship between husband and wife in a legal married inside the wedlock. Inside the wedlock. So, meron silang ganong relasyon. Nagmahalan sila. Madalit sabi. Or lovemaking of a married couple, which is legal and holy. At marangal, sabi po ng Biblia. So yung salita pong new, na ating pinag-aaralan, ay lumalabas na po na hindi pwedeng gamiting literal, at pwede rin naman gamiting literal, depende sa application ng talata. Depende sa context at proper understanding doon sa naturang talata. So, kasi kailangan din po natin kasi gagamitin po yan ng mga Armenian sa inyo. Pagka ginamit nyo sa kanila yung Romans chapter 8 verse 29. Nasabihin nila, for knowledge, nakita ng Diyos, nasasampalataya, nakita ng Diyos, nagagawa sila ng mabuti by His, for knowledge, by His, all-knowing, by His all-knowing character or attribute, kaya nakita ng Diyos, sasampalataya yan. Kaya dapat ayusin natin. Kailangang alamin natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng for knowledge na yun. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Nung kanya mga inibig, ay kanya namang itinalaga na maligtas una at maging kawangis ng kanyang anak.
Mababasa niyo rin po yan sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5 hanggang 11. Ano niyo po yan? Makikita natin po yan doon. So what is the proper interpretation? Yung salitang new kay Adam and Eve. So pag-iibigan nila yon. Then balik tayo sa Romans chapter. Balik tayo doon sa text, mga kapatid. Inaano lang natin yung kung ano yung basis ng kanilang predestination. Kasi tinatalakay po natin yung predestination. Romans 8, balik po tayo, verse 30. Yan, so nakita na po natin na yung basis ay yung tinatawag na foreknowledge o yung pag-ibig ng Diyos sa isang taong makasalanan na inibig niya before the foundation of the world. Katulad po ng ating Panginoong Kristo na inibig ng Father before the foundation of the world. Sabi po rito sa John chapter 17, tingnan po natin sa John chapter 17, verse 24. Ayan, sabi po rito, ito po yung halos malapit na kahulugan. Father, I will that they also whom thou hast given me. Ito, nananalangin po ang Panginoon sa Father. Be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. So yan. Sapagkat ako'y inibig mo bago pa natatag ang sanglibutan. Yun po yung pagkakaunawa ko at sa tingin ko yun ang tamang interpretation ng salitang foreknowledge. Sa Romans chapter 8, 29. Na naging yun ang basis kaya itinalaga naman maging kawangis ng kanyang anak. So determinado ang Panginoon na gawin po yun. Yung pagtatalagang yan. At isa pa po dito sa Ephesians chapter, kanina nabanggit ko po, Ephesians chapter 1, para mabilis lang yung ating topic na. 1 verse 4, sabi po rito, according as He had chosen us in Him, before the foundation of the world. Yon, similar po yun ang salitang chosen. Us in Him, before the foundation of the world. Yun po yung foreknowledge, foreknew, na nakilala na niya. That we should be holy, yun din, parang Romans 8:29 din, to be conformed to the image of His Son. Ito naman, that we should be holy and without blame before Him in love. So talagang hindi kayang dayain ang grace ng Panginoon na sasabihin natin tayo ligtas, tayo mananampalataya, pero hindi naman tayo nagiging holy ang buhay natin, hindi tayo nagiging blameless sa harap ng Diyos, hindi nababago ang ating buhay, ang hirap kong dayain yan. Kaya mahirap dayain ang grace doon sa mga taong alam ang grace. Hindi tayo maloloko ng pag-grace pero ang buhay ay wala ang grace ng Panginoon. Having predestinated us unto the adoption of children, predestination, pati yung pagiging ampunin tayo. Kasi ang tunay na anak ang Panginoon. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So yung basis naman, yung parang kung bakit tayo pinili, ay hindi ko na marururok yun. Pero nakalagay dito, according to the good pleasure of His will. Ipaubaya na lang po natin sa Panginoon na yung according to the good pleasure of His will, mangyayari yan. Hindi na natin kayang isipin pa na from eternity, nung eternity pa, ay pumili. Ano bang, wala naman kasi tayong makikita mga kapatid na po pwedeng maging basis pagdating sa good works and faith, repentance, para tayo piliin ng Diyos. Wala. Siya nga ang magkakaloob pa nun paano naman tayong pipiliin? Dahil doon, wala nga tayo nun, sa Kanya nga manggagaling yon. Kaya hindi po yun. Hindi po yun ang basis. Hindi yung foreknowledge as in literal sense. Kundi yung foreknowledge as good pleasure of His will na ibigin ka niya. For Jacob I have loved and Esau I have hated. Marunong pa tayo sa Diyos pagka tayo lumabag yan. Wala bang kapangyarihan na magpupalyo? Ang magano doon sa putik, kung ano yung gusto niyang gawing kung gusto niyang gawing flower base o gawin siyang paso or palayo o sisidlan ng basurang sa ikasisirang at sisidlan ng kapupurin. Nasa po yun ng Panginoon. Hindi natin pwedeng ma-question po ang Diyos pagdating sa Kanyang sovereign will.
So, yung foreknowledge po yan, okay na po yan. Pinakita lang po ng talata na talagang tayo po ay pinili at itinalaga ng Diyos sa maganda. Hindi po sa papangit na buhay, kundi sa ayos na buhay po. Doon na dumadating yung minsan yung mga pagbagsak, pero pagka-elect talaga at may grace pa rin, nakakabangon po yan. Through the grace. Sino ka para humatol sa kanyang Panginoon, siya ay magpopol at sa kanyang Panginoon siya ay makakatayo sapagkat makapangyarihan ng Diyos na itayo siya. Kaya yung mga bumabagsak, wag nating hatulan, ipag-pray natin, and then wala tayong karapatang hatulan siya kasi sa kanyang Panginoon siya babagsak at siya itatayo. Sapagkat sabi nga sa, hindi ko alam kung sa Proverbs o sa Psalms nabasa ko, naglaro na ngayon lang po na 7 yung righteous ay 7 times mang mag-fall, makakabangon pa rin po siya. Kasi may grace po yan. So balik po tayo sa atin sa Romans chapter 8 verse 30. Ito po ngayon. So napili na ng Panginoon at naitalaga na kung ano magiging ano ka. Magiging maliligtas ka, itinalaga na yung kaligtasan mo, itinalaga na yung magiging buhay mo, magiging kawangis kang araw dito sa ayon sa talata ng kanyang anak. So ito naman ito yung katuparan. Pagpunta naman tayo doon sa katuparan ng pagtatalaga, calling. Sabi rito, sa verse 30 ng Romans chapter 8, moreover whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Ito naman, doon tayo sa them he also called. Yung kanyang mga taong, eksaktong bilang po mga kapatid, na predestinate at na purno, yung basis niya yung foreknowledge, at na predestinate o na italaga na sa kaligtasan at sa kabanalan, tatawagin po niya. In His own time, in His prepared time ng Diyos. Nakatalaga rin po yung time na yon. Hindi po yun na lahat po itinalaga eh. Kaya lang ito na po yung katuparan, yung calling. This call is the call of God to them that are chosen in Christ. Ito yung calling na to. Them that also called. Ngayon ang tanong po, when will the call happen? Kailan nangyari yung pagtawag ng Diyos na yan? Ayan ang parang pinag-uusapan namin kanina nung kami pa parito. Kailan yan nangyayari? Anong pagtawag yan? Kasi sa Bible may tinatawag may nabasa tayo sa ating mga libro pinag-aaralan, yung mga libro ng mga about sa theology, about sa abundant truth. Mayroon palang dalawang klase ng calling. May tinatawag na internal calling at external calling. Yun daw. Internal calling ay yun yung pagtawag yung pagbuhay at pag-call ng Holy Spirit sa isang taong patay spiritual. Na-elect elect. Kasi wala mangyayaring pagbubuhay sa hindi elect. At meron naman tinatawag doon sa libro na nababasa na external call. Yun naman yung gospel call. At meron pa nga tinatawag na general call, pati yung natures, yung mga creation ng Panginoon ay is part of a general call. Pero mag-focus tayo muna doon sa gospel, wag na yung doon sa nature. Kasi sa gospel muna tayo at saka doon sa internal call ng Panginoon. So, ito ang sabi rito, moreover whom he did predestinate, them he also called. Lahat ng nakapredestinate na bilang ng tao before the foundation of the world, eksakto mga kapatid, sa bawat panahon nila, eksakto tatawagin niya ng Panginoon. Wala diyang kulang. Yung halimbawa ay nakapredestinate ay 1,000,000, tapos i-call hanggang sa matapos na yung mundong ito ay 1,000,000, tapos ipa 500 lang yung na-call. Hindi po pwede yun. Diyos po yan. Siguro sa Armenian, baka ganon. Kasi wala sa Diyos eh. Nasa kanilang free will eh. Kaya sila i-regenerate eh. Sa Armenian po kasi mali ang regeneration eh. Ang regeneration nasa last part ng kanilang salvation eh. Una, kailangan ka muna makarinig ng gospel. And then yung gospel, ikaw ay sa pamamagitan ng gospel mong narinig, ikaw ay magpapasya. Natanggapin si Kristo at magsisi ka ng iyong kasalanan at para may mga ano pa sila, a vision of Christian growth, accept that you are a sinner, believe that Christ died for you, mga ganon. Then, kapag ikaw ay, then saka pa yung sisunod ka sa sinner's prayer, at pag sunod mo sa sinner's prayer, yun na yung talagang tumbok na ikaw ay ligtas, na born again ka. Yun na yung yung kaligtasan. And then ang Holy Spirit, saka ka palang i-regenerate. Yan ang kabaliktad. Hindi katulad sa atin, una ang regeneration, bagong faith. So dito po, makikita natin, ano po yung
Kailan nangyayari itong pagtawag na to? Ito na po yung tatawagin na tayo ng Diyos. Actual, buhay na tayo, nasa tamang gulang na tayo, meron na tayong nasa age of understanding na tayo, to know good and evil, nasa tamang gulang ka na, ito na po yung tatawagin. Pero hindi po sabayan to. Ito po ay may kanya-kanyang time na tatawagin ng Panginoon. Ang sabi po rito sa Titus chapter 1, ito na po yung time, kailan ba yung time ng pagtawag? At ano ang gagawin pang tawag? Paano tatawagin? At sino ang tumatawag? Tao ba o Diyos? Dito po sa Titus 1 verse 1 hanggang 3, ang sabi po rito, Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. May promise siya before the world began. Pangako po yan. But hath in due times manifested His word through preaching. Ayan, tinatawag na. Which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Yan. Dito po makikita natin in due times. Dito po sa verse 3. But hath in due times manifested His word through preaching. Ito na yung. So dito makikita natin mga kapatid na ang tumatawag dito ay Diyos. Particular Diyos po. In due times parang thy people shall be willing in the day of thy power sa 110 verse 3 ng Psalms. So ito na rin yung time na ililigtas ka ng Panginoon. Ito yung time na ikaw ay nakakilala. Ito yung time na ikaw ay binigyan na ng Diyos ng pananampalataya doon sa gospel na ipinipreach sa iyo ng mga ngaral. Ito na yung time na nakita mo na makasalanan ka based din doon sa pinipreach sa iyo Word of God. At binibigyan ka dito, sabi po rito, nagmanifest na yung gospel ng Panginoon. Kaya yung salita po rito in due times, ang Greek po nito ay idios, na ang ibig sabihin yung salitang due. In due times, in due. Idios pertaining to self that is one's own. So ito yung God's own time. Ito yung due time na sinasabi na yun po yung salitang idios, na ang ibig sabihin ay pertaining to self that is one's own time. Yung time po kairos, an occasion that is set, nakaset na yung occasion na yun, or proper time. In due time, sabi rito, times, manifested His word through the preaching. So kailan ipapakilala, magmamanifest yung salita ng Panginoon? During the time of preaching. Gospel preaching. Kasi may purpose kasi kaya tayo binubuhay ng Holy Spirit Kaya tayo nire-regenerate ng Holy Spirit Para mag-manifest yung salita ng Panginoon through preaching, sabi ni Paul. Which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Yun. Ikinumission kay Paul yung preaching ng Word of God upang sa pamamagitan noon ay mag-manifest yung Word through preaching. So, kaya kinakailangan po talagang may mangaral para makakilala po ang isang tao. At yan naman po ay hindi naman po makakakilala ang isang tao nang hindi muna bukas. Kailangan buksan muna ng Holy Spirit. Kailangan buhayin muna sa kanyang kalalagayang patay. Kinakailangan muna mangyari yung 8:15 ng Luke na yung ground ay gawin mo ng honest and good heart, yung tataniman, yung hahasikan ng binhi. Kasi may 4 na klase ng lupa na nalaglagan ng binhi o nahasikan ng binhi. Una yung sa batuhan, sa daan, and then sa dawagan. Tapos yung pang-4, yung good ground. Sa palagay niyo mga kapatid, bakit naging good ground yun? Kasi may nagpaging good sa ground na yun. Kasi remember yung ating mga napapag-aralan sa total depravity, lahat tayo totally depraved, masama tayo. Pero bakit nagkameron bigla ng good ground? Sinong unang gumawa doon? Walang iba kundi ang Holy Spirit. But on the good ground, siya yung nag-receive ng word of in an honest and good heart, receive
Yun po yung ano. Tingnan po natin dito para po ma-quote natin. Luke chapter 8 verse 15. Ang sabi po rito, but that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, nakinig, keep it and bring forth fruit with patience. Ayan lang po ang magre-receive. Kaya yung sa Titus chapter 1 verse 3, in due times, mag-aano po sila, maniniwala po sila. Magmamanifest po sa kanila yung word through preaching. Kasi nga po, may gumawa. May gumawa na. Ginawang good ground ng Holy Spirit yung pusong masama. Na tamang-tama, fit na fit doon, hahasikan nyo ng Word of God. At para makapag-penetrate sa kanyang puso din at makagawa rin sa kanyang puso yung Word of God for His salvation. Kasi kung wala mo nang paggawa ang Holy Spirit, hindi naman din magpe-penetrate kasi sarado pa po yung puso ng tao. So kaya nga po sabi kailangan mahayag yung salita ng Diyos doon sa puso ng isang taong yon na ginawang good ground ng Holy Spirit. Yun po yung sinasabi rito sa Romans chapter 9:23, and that he might make known, effectual call ito, Diyos ang gagawa nito, and that he might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. Yun ang itinalaga niya. Even as whom He had called. So yun po yung effectual calling ng Panginoon. So makikita po natin dito yung effectual sa calling ng Diyos. May kaakibat na gospel preaching na ipapahayag din doon sa time na yon. Doon sa effectual call, merong tinatawag ding external call. Kaya ka tinawag sa effectual call para mag-manifest sa iyo through His Word yung gospel call, yung external call. Kailangan matutunan mo rin yung kaya sabi sa Bible dito sa Roma sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2:14, ang sabi rito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. He called you, internal call yon, powerful call yon. Diyos ang tumatawag. He called you by our gospel. So, pag tumatawag ang Diyos, meron po bang gospel o wala? Meron. So, yung effectual call to the elect is accompanied with the external call, yung gospel preaching. Another proof text, mga kapatid, sa God's calling. Itong Ephesians chapter 6 verse 19. Ang sabi po rito, and for me that the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mysteries of the gospel. Bakit nananalangin si Paul na yung utterance o yung tamang salita ng preaching ay kanyang masabi, yan, that I may open my mouth boldly, na may katapangan. Anong purpose? To make known the mysteries of the gospel. So, ibig sabihin pala, hindi talaga maunawaan ang gospel kapag hindi ito ipauunawa ng Diyos. Kaya kinakailangang ipanalangin ang mangangaral na gamitin siya ng Panginoon that the utterance may be given unto me, sabi ni Paul, ang panalangin niya, nahingi siya ng panalangin sa mga taga-Epeso that I may open my mouth boldly. Pati pala yung pagbubukas ng bibig, predestinated ng Panginoon. At kinakailangan makuha mo sa ipanalangin. Upang, sabi rito, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, for which I am ambassador in bonds, pinagkatiwala sa kanya, ambassador, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Maipangaral ko, ako'y ambassador, sabi, sugo ng Diyos, upang sabi rito, upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan, gaya ng nararapat na aking salitain. So, dapat yung nararapat lang na salitain, ang sasabihin. Yun po yung gospel preaching. So, tandem po, ang nakikita ko po dito ay yung
yung Holy Spirit at yung kanyang truth, kapag magliligtas, ay laging magkasama. Siyempre na, sa logical arrangement, makikita lang natin na unang gumawa yung Holy Spirit. And then, susunod na gagawa, the entrance of thy word, give it light. Saan yung entrance? Sa puso, sa understanding. Yun ang yun ang ibibigay ng understanding sa inyo ng Panginoon. Kailangan matutunan mo yun. Kaya nga sabi, yung sa John chapter 6 verse 45, tinuturuan ka ng Father sa pamamagitan ng niyang mga yan. So gumagawa siya internally at externally kapag tayo pinapangaral po ang salita ng Panginoon. Ang sabi po rito, as it is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Paano siya magtuturo? Every man therefore that hath heard. So may naririnig. And hath learned of the Father, at yung kanyang napapakinggan ay natututunan niya pala sa Ama. So dapat may pakikinig, katulad ni Lydia. Bakit? Si Lydia, binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang maunawaan niya yung mga bagay na sinasalita o ipinipreach ni Apostol Pablo. Ayun yun yung paggawa internally ng Diyos. Pero may ipinipreach kay Lydia na kinakailangang magkameron siya doon ng understanding. Na yung understanding naman yan, ipinagkakaloob ng Diyos. Diyos ang nagbibigay po naman. Sa kanyang salita. Yun yung mystery ng gospel. Ayan. Then, pag naunawaan mo na yung salita, naturuan ka na ng Father, narinig mo na sa Father, sa pamamagitan ng mga mangangaral, at ipinaunawa na rin sa iyo ng Father, sabi po rito, and hath learned of the Father. Actually, pagka natuto ka ng gospel, hindi yan sa iyong sariling karunungan, mga kapatid. Yan ay natutuhan mo sa Diyos. Natutunan mo sa Father, natutunan mo sa Holy Spirit. Yan. And then, pag natutunan mo yan, doon ipagkakaloob sa iyo ang pananampalataya. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kaya dito, yung faith, huli na eh. Eh sabi rito, as it is written in the prophets, and they shall be all taught of God, every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me. Yung salitang cometh, yun yung paglapit mo kay Kristo. Literal bang lalapit tayo sa pamamagitan ng ating paa, pupunta tayo sa langit? Hindi. Faith po ang tinutukoy dito. Either repentance and faith. Makakalapit ka sa Kanya. Pero bago ka nakalapit, tinuturuan ko muna ng Father. Through hearing, and then, natutunan mo sa papakikinig. And then, saka ka lumapit ngayon sa anak. Kaya ka nakalapit. So, doon nagmanifest yung word ng Panginoon. Through the gospel preaching. Sabi ni Paul sa 1:3 ng Titus kanina. Yung binasa po namin. So, yung effectual call is the work of the Holy Spirit in the heart. And then, to make them, yung mga tao, elect, to make them to understand the gospel with an open heart. So, hindi po sila naghiwalay ng malayo. Dikit na dikit po sila pag gumagawa. Magkalapit at halos magkasabay sa time na yon. Doon na sa logical arrangement, una siyempre yung work ng Holy Spirit. Kaya sinabi ni Paul, whereunto he called you by our gospel. So effectual call, he called you. External call, by our gospel. So sa isang talata, nandun yung internal call at saka yung external call. He called you, effectual call, by our gospel. Tandem, di po ba mga kapatid? Magkasama po sila. Kaya po dadalhin ko kayo dito na ngayon sa John chapter 3 verse 5. Except a man, sabi po sa John chapter 3 verse 5, ang sabi po rito, una muna sa 3. Sabi po rito, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kailangan mo born again para ka makasampalataya o bago mo makita ang salita, ang kingdom of God. And then, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? So literal ang pagkaunawa ni Nicodemo. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ang sabi ng Panginoon, sa verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of what?
of water and of the Spirit. Una, water and of the Spirit. Dalawa, he cannot enter into the kingdom of God. Iisa po dito, yung salita po ditong water at of the Spirit, isa po ang layon. Born, ipanganak. Ipanganak yung isang tao. Malibang ipanganak yung isang tao ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mayroong tinatawag na Word of God and Spirit doon sa muling kapanganakan. Magkaano po sila, laging yung work ng Holy Spirit, pag nag-work siya, meron siyang gagamitin. Walang iba kundi the instrumentality of His Word. Kaya, magka-connect po. Kasi, tingnan niyo po yung salitang and, except a man be born of water and, ano po yung salitang and? Hindi po ba coordinating conjunction yan? Kung pag-aaralan po natin yung gamit ng mga salita o yung grammar. So yung water and spirit connects with the word kai sa Greek o yung and. So that the word kai, itong word kai na to is a coordinating conjunction used to connect words. Yan, ang trabaho po ng and or salitang kai sa Greek is to connect used to connect words, phrases or of equal grammatical rank. Meron silang pinagdudugsong po siya, kinoconnect ng coordinated conjunction, itong water at spirit sa isang layunin, sa isang trabaho, na manganganak, ipapanganak yung isang taong makasalanan. Parang ganito, gamitin natin yung end. Water, yung spoon and fork and spoon. Parehong gagamitin yun doon sa pangkuha. Ang paggamit niya, parehong pang pick up ng pagkain sa plato or sa platito. Iisa ang kanilang layon. Pero dinivide sila ng salitang end. Fork and spoon. Nakita po natin yung bagay na yan. Na parehong ang trabaho, ang layunin ay para gamitin pang subo para pumick up ng pagkain, magtulungan sila para mapasubo ng maayos sa pagkain sa bibig ng tao. So, yun po yung ibig sabihin na kaya yun yung conjunction. Mahalaga pong makita rin natin yan kasi meron layuning pinakikita po yun parang pencil and pen. Parehong gagamitin sa pagsulat para makapagbuo ng isang kasulatan o letter. So gagamitin pareho yan. Magkasama. Ang ginamit mo ay dalawa, pen and pencil. Okay. So yun po yung salitang water and of the spirit. Pareho po ang layunin nila. Parang ganito sa James 1:18. Of his own will ng Diyos. Bigat us, ipinanganak tayo through the word of truth. Puntahan po natin. Sabi ng iba, ito raw ay conversion, parang hindi salvation ang issue, pero sa nakikita ko, salvation po ang issue rito, pero hindi ko po naman inaano yung iba. James pala, Peter po ang aking James. Kasi tiningnan ko rin po ito sa ibang mga forefathers natin, sa kanila commentary, sa kanila salvation Pero yung ibang mga forefathers natin, yung ibang mga libro, ang paliwanag nila ay ito ay progressive sanctification, na ligtas na. Kaya tingnan po natin, James 1:18, ang sabi po rito, pero kapanganakan po ang bigat or generate ang nakalagay po dito. Of his own will ng Diyos. Ang Diyos po ang nagsasagawa nito. Of his own will, bigati us, siya ang nanganganak. Ipinapanganak ng Diyos sa kanyang sariling kalooban, tayo as with the word of truth. Parang yung sabi dito, that we should be a kind of first fruit of His creatures. So parang nakahalin tulad po siya ng 3:5 ng John. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dito naman, ang sabi, of his own will, sa sariling kalooban ng Diyos, ipinanganak, niya, siya po ang nagsagawa ng kapanganakan
Sa paanong paraan? May kasama rin po with the word of truth. Bukod sa kanya, gumamit din siya ng word of truth. Kung ito'y salvation. Kung ito'y salvation. Hindi po ba mga kapatid? And then 1 Peter 1:23. Hindi po yung incarnate word ang tinutukoy dito, hindi po ang mismong person ng Panginoon Kristo, kundi yung kanyang salita na ipinapangaral ng mga ngaral. Being born again, sa 1:23, being born again, so ito na ngayon, yung salitang born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. So ipinanganak na muli, hindi nung binhing nasisira, ang nagsasagawa ng kapanganakan ay ang Diyos. Not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word. Parang sa James, through the word. Ito naman, yun din ang ibig sabihin true at saka by, isa yon. Dito, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is grass, and all the glory of man as flowers of grass. The grass withered, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Ito yung incorruptible seed. But the word of the Lord endureth forever, na ginamit sa muling kapanganakan natin. And this is the word which by the gospel is preached unto you. O gospel salvation ang tinutukoy dito Magkarugtong lang naman yan, 1:23. Actually, sa 1:18 pa nga, salvation din yung ginawa ng Panginoon, pinakikita Tapos sa 1:23, ipinanganak sa pamamagitan ng binhing di nasisira, walang iba kundi itong sinasabing, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word by which the gospel is preached unto you. So napakahalaga po na ipangaral talaga po ang gospel. Kaya yun po, yung sa tamang panahon, tatawagin po yung mga itinalaga. Ginagalang ko rin po mga kapatid, yung ibang mga kapatid at mga forefathers na iba ang stand kaysa atin. Na pagdating sa regeneration, medyo iba yung kanilang pero kailangan din naman ng gospel. Wag lang yung hard shell na wala talagang gospel. Kasi sa kanila ang gospel mga kapatid ay for conversion na ang purpose, hindi for regeneration, for conversion. Yung mga terminology niyan, kung itinuturing mo rin silang kapatid pa rin sila. Parang maliit lang naman maliit na diferensya. Ang kanilang lang pagkaunawa, conversion. Malay mo, isang araw, masuri natin, baka tama sila, mas tama sila sa atin. Basta sa ikatatama, pwede naman tayo magbago ng posisyon. Sa ikatatama, hindi sa ikamamali. Pero dapat maging mapagbantay. Ngayon, okay na po yan. Nakita po natin, balik po tayo doon sa ating text, Romans chapter 8, verse 30. Yan. So, moreover, whom He did predestinate, them He also called. So, nakita na po natin itong calling ay calling po ito ng Diyos. Doon sa takdang araw at takdang oras na gusto kang iligtas. Tayo pong lahat dito, na mga narito, na nakaranas ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon, na nabiyayaan ng repentance and faith, hindi po siguro tayo eksaktong pare-pareho yung minuto at oras ng ating kaligtasan. Ano po ba? Pero, Diyos ang gumawa. Itinakda niya yung oras niyo at oras ko. At oras nating lahat. At oras ng mga forefathers natin, itinakda yan lahat ng Diyos. Maging yung oras ng mga huling sasampalataya sa Diyos, sa kanyang pagbabalik, itinakda niya yon. Pero siya ang nagtakda noon at may oras. At may tamang pagtawag, itong ating pinag-aaralan. Sa panahon po ng gospel dispensation, talaga pong napakahalaga na tawagin din niya sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi may time po kasi na hindi nagagamit ng Ebanghelyo sa pagtawag ng Diyos. Kusang ilalagay na po ng Diyos sa kanilang mga puso ang kanyang salita at wala na magsasabing no, yung magtuturo sa kanyang kapatid na kilalanin mo ang Diyos. Darating po yung ganun dispensation. Pero yung habang nasa ating dispensation, ito paniwalaan natin. Kasi dito po sa Hebrews chapter 8, verse 10, kung di ako nagkakamali po. Ayan, sabi po rito, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. Sa mga Israelita po ito, sa huling araw.
After those days, say the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Ganun ang gagawin ng Diyos, direct na. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach. Wala na yung katulad natin ngayon, magtuturoan. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Sa future po, may mangyayaring ganito. Pero hindi na po ito gospel dispensation. Sa ating po panahon, kilalanin natin yung ating panahon na tayo ay nasa church age and gospel dispensation na ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan, sabi ni Paul, ng aming ebanghelyo. At nagbubukas ang Holy Spirit at bumubuhay, pero kasamang ipinantatawag ng Diyos ang kanyang ebanghelyo. At yun ang kailangan matutunan sa kaligtasan, yung ebanghelyo niya. At yung calling po mga kapatid, yan po ay calling to salvation. Bukod pa yung calling to holiness. So from darkness, from unbeliever, tinawag po tayo ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you. Saan tayo tinawag? Out of darkness into His marvelous light. From unbeliever, from darkness tinawag tayo. Di yung calling, meaning salvation to. Tinawag ka para maligtas. Then susunod, to be conformed to the image of His Son. Sa kabanalan naman. Yun yung sanctification naman ng progressive, yung present or future sanctification, past sanctification. So, or progressive sanctification, pag pinag-aralan natin yan. So, yun naman po yun. Pero itong pagtawag na to, from darkness di pa, from unbeliever. Mula sa kalalagayan natin hindi paligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon dyan. So, yan lang po sana mga kapatid ang ating kumbaga, bumabasa rin po ako ng mga commentaries, natututo rin po ako sa mga forefathers natin, at natututo rin po ako sa mga librong yung mga tinuturo sa akin, mga pinapasa sa akin, ng mga kapwa ko, yung mga mangangaral po na ahead sa akin. Tinitreasure ko po yan sa aking puso. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may mga mangangaral na tumutulong para ako'y matuto pa, para ako'y makapangaral din ng ganito sa inyo. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil ako'y binigyan ni Pastor Danny Castillo ng mga libro na natutunan ko rin naman. Sa kabila noon ay sa Bible pa rin po tayo. Ang final authority ay hindi yung mga librong yon. Hindi yung mga komentary ng mga forefathers natin, ng mga nababasa natin talaga naman forefathers natin. Ang final authority po natin mga kapatid ay ang salita ng Diyos. Yan po yung ating lilinangin. Diyan po tayo hingi ng tulong sa Holy Spirit para maunawaan natin yan. Katulad ng ating pong pag-aaral ngayon. At hindi po, bagamat wala namang masama kung pag-aralan natin yung mga commentaries Kaya nga sabi ko, ang laking naitulong. Para maunawaan ko rin itong mga salita ng Panginoon. Pero sa nakikita ko po ay mas mahalagang matutunan natin sa araw-araw, humingi tayo ng dunong sa Panginoon, especially sa Holy Spirit, na ma-unlock sa atin yung mga mystery pa, yung mga hindi pa natin alam, matutunan pa natin at direct sa Word of God. Maging warning din sa atin mga kapatid kasi hindi lahat ng nababasa natin commentaries, kahit pa yung mga sovereign gracer or Calvinist, ay hindi lahat ay dapat nating isubo at lunukin. Tingnan natin kung atin munang kilatisin bago natin isubo o nguyain bago lunukin. Baka may tamtax o kung baka mapaklamo pa ito last. So kailangan muna po nating paano natin masusuri sa salita ng Panginoon. Dapat mas alam natin ang salita ng Diyos. So nagpapasalamat tayo dahil natuto tayo sa kanila nung tayo nagsisimula pa lang. Malaking bagay ang mga librong yang naibigay sa akin. At yung mga ipinapasa sa akin, nung mauso itong internet na to, pinapasahan ako ng mga lecture. May nagpapasa sa akin mga preacher na mga nauna sa atin. Ako sa kanila, yung grateful ba tawag doon, yung natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa kanila dahil nakakapa nila ako, yung bilang deacon. At alam kasi nila nag-aaral ako, tinutulungan nila ako. So, malaking pasalamat ko sa Diyos dahil may mga taong ganyan. Ngayon, sa kabila nun, magwa-warning ako sa inyo. Baka tayo lumalim sa mga commentaries at sa mga libro na para bagang hindi naman natin mabasa na sa Bible.
parang nagagalingan na tayo. Diyan sa mga nagiging dependent na tayo sa karunungan ng tao, hindi na dito sa salita ng Diyos. Parang wala na tayo, dapat maging dependent tayo sa Holy Spirit at sa kanyang salita na maunawaan ito. Kasi may pagkakataon pong ganyan na yung original na salita ng Diyos, nahaloko siya nung isang propeta. May kwento po yan, babasahin ko po kung may araw pa nakikita ko may araw pa. Hindi muna ako natingin sa rito. May araw pa. May kwento po niyan, mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo. Dito sa Old Testament, kaunting kwento lang po. Para ma-warningan ko po kayo, kung tutusin, tapos na tayo sa preaching Ito lang po, kaunting warning. Kasi minsan, nalalim tayo sa commentaries Ayan, sabi po dito sa 1 King chapter 13, meron po kasi dito isang propeta na kinumisyon ng Panginoon, pinapunta niya doon sa galing Juda, papuntang Bethel, kay Jeroboam, para may gawin siya, may sabihin doon sa altar. Ngayon, sabi po rito, basahin po natin sa verse 1, And behold, 13, 1 King 13, And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. And he cried against the altar in the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord, Behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name, si Josiah. And upon thee shall he offer the priest of the high places that burn incense upon thee, and men bones shall be burned upon them. Talagang susunugin niya ni Josiah sa kanyang kapanahunan. Ito'y hula pa lang. And he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the Lord had spoken. Sinabi doon sa prophet, Behold, the altar shall be rent, mahahapak, and the ashes that are upon it, na nandun, it shall be poured out, mananabog, mananabulat. And then, sa verse 4, And it came to pass, when the king Jeroboam heard the saying of the man of God, the prophet, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, Lay hold on him. Sabi niya, gusto siyang dakipin. And his hand, which he put forth against him, dried, natuyo ang kamay ng hari ni Jeroboam, so that he could not pull it again to him. Hindi na niya masaktan. So, the altar also was rent, nangyari. And the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. Ang ganda ng ginawa ng man of God And the king answered and said unto the man of God, Entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me. Nandun nahingi na siya ng tulong. That my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and became as it was before. So, nag-okay uli ang kanyang kamay, yung sa pagkatuyo. And the king said unto them, ito na ngayon, dito na po medyo papasok yung ating nabanggit ko kanina. And the king said unto the man of God, sinabi ng hari, Come home with me, and repress thyself, and I will give thee a reward. So may offer na, pinapupunta sa kanyang bahay. And the man of God said unto the king, sinabi ng man of God sa hari, if thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee. Kahit pa ibigay pala Neither will I eat bread nor drink water in this place. Bakit kaya? For so was it charged me by the word of the Lord. Yung pala, may utos pala sa kanyang Panginoon. Saying, Eat not bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou comest. Tagalog po, sapagkat gayon ibinilin sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sabi ng prophet, na sinasabi, huwag kang kakain ng tinapay o iinuman ng tubig, ni babalik man sa daan na iyong pinanggalingan. So he went another way, tama naman, ginawa niya yung utos ng Panginoon, and returned not by the way that he came to Bethel. So hindi siya dumaan doon sa dati niyang dinaanan kasi ayaw ng Panginoon may utos. Now, eto ngayon, ito yung pwedeng makadaya. Now, may pundasyon ka na pero nahugot ang pundasyon mo. Now there dwelt an old prophet in Bethel, may prophet din. And his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel. Sinabi ng anak doon sa old prophet na ibang prophet po ito. The words which he had spoken unto the king, them they told also to their father. And their father said unto them, What way went he? Saan daw siya dumaan? Saan daan siya dumaan? For his sons had seen what way the man of God went. So alam nung anak nitong isang old prophet na to kung saan dumaan, yung unang prophet na galing Judah, which came from Judah. And then sa verse 13, and he said unto his sons, Saddle me an ass,
So they saddled him the ass and he rode thereon. So nag-prepare ng ass, ng sasakyan. And went after the man of God, pumunta siya doon sa man of God na from Judah, and found him sitting under an oak. And he said unto him, Art thou the man of God that comest from Judah? And he said, I am. So makikita natin dito, pareho silang prophet. Parang sa ating kapanahon, may mga forefathers tayo, na sovereign gracer, lahat ba papaniwalaan mo? Kailangan i-verify talaga sa Word of God. Ngayon, sabi po rito, saan pa ako nagtapos? Sa verse 15 na po tayo. Then he said unto him, Come home with me and eat bread. Ay, may binawal ang Panginoon eh. Ang sabi niya, ito, maganda naman ang sagot nung prophet from Judah. And he said, I may not return with thee, nor go in with thee, neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. For it was said to me, by the word of the Lord, thou shalt eat no bread nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou comest. O huwag kang uling dadaan doon sa dinaanan. Sinabi niya, ngayon ito, naalala ko si Eva nung gayahin ng ahas. Tapos sabi rito, bagamat yung ahas, diablo talaga. Ito naman, hindi. Kapwa prophet He said unto him, I am a prophet also. Yun, nagsabi rin yung old prophet. He said unto him, I am prophet also, as thou art, nakagaya mo. An angel spake unto me by the word of the Lord. Sabi niya, may angel daw na nagsalita sa kanya by the word of the Lord, saying, bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water, but he lied unto him. Nagsisinungaling pala siya. Ngayon, papaniwalaan kaya ito? Nung prophet from Judah? Ito. So he went back with him, naku, yun na, and did eat bread in his house and drank water. And then sa verse 20, so nilabag na niya ang Panginoon doon. Hindi siya nanindigan. Kasi nasway siya nung isang old prophet. And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the Lord came unto the prophet, habang kumakain sila, that brought him back. And he cried unto the man of God, that came from Judah, sabi ng old prophet, saying, Thus saith the Lord, for as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee, but comest back and hast eaten bread and drunk water in the place of the which the Lord did say to thee, Eat no bread and drink no water, yun ang sabi ng Panginoon, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. And it came to pass after he had eaten bread and after he had drunk, that he saddled for him an ass to eat for the prophet whom he had brought back. And when he was gone, a lion met him by the way, and he slew him. And his carcass, o yung bangkay niya, was cast in the way, and the ass stood by it. Hindi ginalaw yung ass. The lion also stood by the carcass. So anong aral po dito mga kapatid? Hindi nanindigan sa mga natutunan, nasway sila. Nasway siya ng old prophet. Ang bilin sa kanya ng Panginoon, kapag nagawa mo yung pinapagawa ko sa iyo diyan sa Bethel, doon sa altar, pagbalik mo, wag kang kakain diyan at wag kang iinom, ni wag kang dadaan doon sa iyong dinaanan, kundi mag-iba ka ng daan. Ano nangyari? May kaparehan niyang prophet. Prophet din ito. Pero nagsisinungaling pala. Ano nangyari? Dinisobey niya yung unang commandment ng Panginoon. Yung commandment sa kanya original na kinuha niya sa Panginoon. Nasway siya. Maging matibay po tayo mga kapatid sa ating mga natututunan directly from the Word of God. Kasi isang araw pwede rin po tayong maitumba at may consequence. Hindi po maganda ang consequence. Namatay po yung prophet. So sana po, sa mga natutunan po natin, sa mga elder na nagturo sa atin, at ito po mga napapag-aralan natin ito, kung alam naman po nating tama, huwag po tayong mag-stick to it po tayo, to the doctrine. Maging steadfast po tayo sa mga doctrine na ating natututunan. Para po tayo, patuloy tayong ingatan din ng Panginoon sa ating mga lakad. At hindi tayo mapahamak na katulad ng isang prophet from Judah na nakinig doon sa old prophet. Ang akin po binuksan ay tungkol sa commentaries. Baka po doon tayo lumalim, hindi po sa Word of God. So yung ganyan lang po mga kapatid, natutunan natin ang predestination and calling, yun namang glorification, ano naman yun, sa pagbabalik pa ng Panginoon. Natakil na naman po natin yung kasunod, yung kadikit ng calling, yung
tawag dito, yung justification by faith in the blood of Christ. Natakal na po natin yung mga nakakaraan. Kaya hindi ko na masyado pong tinakal yun. At saka oras na rin po. So, pagpalain po tayong lahat mga kapatid ng Panginoon. At ingatan po kayo sa inyong mga pag-uwi. Ano mang inyong gagawin, isalang-alang po lagi natin ang kalooban ng Panginoon. God bless po at magtapos po tayo sa panalangin. Brad po. Close. Kaisa Panginoon sa aming mga disyong gagawin, Panginoon. Ito po po yung bilangin kong pasalamat sa pangalan ko, Panginoon Jesus. Amen.